Dahil babawian ka ng buhay ni Senador Bato. Buti lang ho, himalang nakaligtas to sa tangkang pagpaslang. Nako, iyak ng iyak. Dahil pasalamat siya at siya ay nakaligtas. Yes. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Yan, umiiyak ho siya habang nagsasalaysay. Yan, naririnig niyo ho habang umiiyak siya. Yan po ang himalang nakaligtas sa kamay ho ni Duterte at nitong si Senador Bato na tangkang paslangin ho. Mga mahal kong taga-subaybay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matinding kalukuhan na naman, mga kaibigan, ang matutuklasan natin dito. Gusto kong ibahagi sa inyo itong napakainit na usapin na itong sabwatan ni dating Pangulong Duterte at itong si Bato. Ay nako, magugulat kayo sapagkat himalang nakaligtas itong taong ito na biglang lumantad. Ilan taon ho itong kiningkim niya, ilan taong nagtago. Dahil tangkang paslangin, hitilin ang buhay di umano ni dating Presidente Digong at nitong si Senador Bato. Subalit, himalang nakaligtas. Akala siguro ay patay na. Nako. Mga kaibigan, sa puntong ito, hindi po ito fake news. Inaanyayahan ko po kayong kapag may pagkakataon, patapusin ng video na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawa at kilalanin po natin, mga mahal kong taga-subaybay, itong biglang lumantad na ito na isiniwalat ang pagpapahirap ni Bato at itong dating Presidente Duterte di umano sa kanya. Natangka siyang paslangin, subalit himalang nakaligtas. Nako, ay nakakaawa ho ito. Buti at nabuhay. Eto, mga mahal kong mga taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo. Dali lang ha. Sa House Quad Committee pa rin, lumabas na posibleng ginamit lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang drug watch list para targetin ang mga kalaban niya sa politika. Pati sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas, binalak daw palabasing mga drug lord. Nagbabalik si Marian Enrique. Nako, eto na. Entrada pa lang mga kaibigan ay medyo mainit na. Matutuklasan po natin dito isang mayor, dating mayor na lumantad, umarap po sa Quad Committee upang ilahad ang karanasan niya sa kamay ho sa pamumuno ng dating Presidente Digong at siyempre dito kay Senador Bato. Umiyak ho siya. Dala ng umisyon, iyak ng iyak. Dahil pasalamat siya at siya ay nakaligtas. Yes. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Yan, umiiyak ho siya habang nagsasalaysay. Yan, naririnig niyo ho habang umiiyak siya. Yan po ang himalang nakaligtas sa kamay ho ni Duterte at nitong si Senador Bato na tangkang paslangin ho.
mga mahal kong taga-subaybay, isang dating mayor ng Iloilo. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang kanyang emosyon tungkol sa pagkakasama niya sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee kanina, Naulitan naman ang unverified na yan. In relation. Sabi nga nitong ni Bato, ay kinukwestiyon niya ang paglabas ng ex-PNP chief na sangkot di umano sa pagpatakas kay Alice Go. Sabi niya ay unverified at hindi ko walang konfirmasyon. Dito sa ginawa niya before, nung kapanahonan niya ng PNP chief. Basta may listahan. Listahan po ng di umano ay mga sangkot sa pinagbabawal na gamot. Pero hindi ho. Ang totoo niya ay listahan ng mga kikitilin ang buhay. Bistado ka na Bato at Digong. sinabi ni Mabilog na nakatatak pa rin sa isip niya ang pagbabanta noon sa kanya ni Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast this morning. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at huwag na munang bumalik sa Pilipinas. Pumunta Nako, yan. Maliwanag naman mga kaibigan. Isusunod kita. Babawian kita ng buhay. Ang sabi nitong ni Duterte. On the record po yan. Mga mahal kong taga-subaybay. si Mabilog sa Japan at noong August 2017, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si Noy PNP Chief Ronald De La Rosa na Mga kaibigan, unawain, pakinggan itong porosyon na ito. Dahil lumalabas o dito, tinawagan siya ni dating PNP chief noon, ngayon ay Senador Bato, upang hikayatin umuwi ng Pilipinas, pumunta sa Camp Crame at palabasin na siya ay hindi sangkot. Yung pala isang scripted na kunwari ay ganun ang gagawin, subalit pagdating ang balak pala nitong ni Senador Bato, dahil mayroong nagbisto, ay kikitilin ang buhay nitong mayor na ito. Ito po ang buong detalye. sabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente. Ulitin ko ang doon. alkalde. Pumunta si Mabilog. Inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si Noy PNP Chief Ronald De La Rosa na nagsabing tutulungan siya dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pang general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Pati ang misis ni Mabilog, Maliwanag po mga kaibigan, tinukoy itong si Senador Bato na kapag bumalik siya sa Pilipinas ay kikitilin ang buhay niya. Ba't kunwari lang, ang sabi ni Bato, uwi ka ng Pilipinas, punta ka ng Crame at tutulungan kita, alam kong inosente ka. Ganyan ho. Kunwari inosente ang sabi ni Bato, pero yung panghihikayat na yung pala ay papaslangin itong mayor na ito. Buti lang, mayroong isang general pa na tumawag sa kanya na huwag mong gawin yan, bumalik ng Pilipinas dahil babawian ka ng buhay ni Senador Bato. Buti lang ho, himalang nakaligtas to sa tangkang pagpaslang. Nako. tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang huwag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga banta, 7
10 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa krame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa krame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan. Natawa ako doon, ha? Bistado ka na ba to? Pinapupunta raw niya sa krame. Itong si Mabilog ng ang dahilan ay palabasin na inosente siya at tutulungan. Mga mahal kong taga-subaybay, ulitin natin sa porsyon na yon. At kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa krame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Kukumbinsihin niya pa nga raw si Duterte na matino si Mabilog. Kaya hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa krame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, Nako, ay matindi. Matindi itong akusasyon na ito, mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi ni Senador Bato na hindi niya magagawa na kitilin, paslangin, tangkang pagpaslang dito sa dating mayor na ito? Remember, always, mga mahal kong taga-subaybay, ito nga mayor, mayor ng Leyte, na tatay ni Kerwin, si Espinosa. Isipin mo, nasa kulungan na, ay pinalabas pa na ng laban, kaya ito ay kinitil ang buhay. Anong klaseng katuwiran yun? Nasa kulungan ka, manlalabang ka? Tapos doon sa kulungan, may dala kang pinagbabawal na gamot? Anak ng katakot-takot, ganyan po tayo gaguhin, lukuhin nitong si Duterte at itong si Bato na ito. Kita mo mga kaibigan, mayor na yan. Kahit pa paano, may impluensya po yan. Impluensya na ikangapoy, magandang impluensya. Yung hindi inaabusong impluensya ho. In relation, bakit ko po nasabi yun? How come na tayong maliliit katulad ko? Na naging biktima. Yung mga naging biktima ho, na maliliit din. Nakapwa ko mahihirap. Wala pong imposible na taniman. Basta na lang kitilin ang buhay. Basta na lang kung ano man ang gustong gawin, palabasin na ng laban kahit hindi ng laban. Napakadali pong gawin nitong si Digong at itong si Bato. Datapuat sa puntong yan dapat ang mangyayari dito kay Mabilog na tanggang paslangin kung bumalik ho at kung sumunod dito sa pakiusap ni Bato na kunwari siya ay nakikiusap, bumalik ng krame itong si Mayor Mabilog upang tulungan siya at ikayatin dito kay Duterte na siya ay matinong tao. Ba't kabaliktaran ho yun? Ang tunay na pakay ni Bato dito kay Mabilog di umano, dating Mayor Mabilog, para lang umuwi siya sa matamis na pananalita ni Bato, umuwi ka dito, tutulungan kita. Yung pala'y kabaliktaran, papaslangin, kikitilin ang buhay nitong si Mabilog. Yan ang isiniwalat diyan ho sa Quad Committee na yan ho ay pinaniniwalaan ko. But anyway, mga mahal kong taga-subaybay, naniniwala po ba kayo? Dito sa sinalaysay, isiniwalat ni dating Mayor Mabilog na siya ay tangkang papaslangin, kikitilin ang buhay nitong si Digong at siyempre nitong si Bato. In reaction, diyan po sa comment section, inanyaya ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Okay, kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat. At abangan po po ibang maiinit na balita. Bibigyan ko po kayo ng latest update. Isang like ko sa video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit na channel,
YouTube channel. Please subscribe. Bye-bye. Palakpakan.